So yung ating napili kong topic is is in Ephesians chapter 6 verse 18 to 20. So sabi dito, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. So before we proceed, let's pray. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito na kung saan kami ay inyong tinipon. At monthly, meron kaming ginagawang corporate prayer meeting and with the short devotion like this. So Panginoon, bless nyo kami Panginoon ng karunungan na maunawaan namin ang bawat pag-aaralan namin. Ganda yung lingkod, naway Panginoon na patuloy yung paggabay din sa akin at bigyan niyo ako ng akas na loob para wag ako tumingin sa aking galing, kundi Panginoon sa inyong biyaya. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So doon sa binasa natin no, na verse, before we look closely dun sa mag-focus dun sa binasa natin, gusto mo nang magkaroon tayo ng short background check. Ano ba yung nilalaman ng chapter 6 sa Ephesians? So makikita natin dito, kilala naman natin yung kung sino nagsulat. Walang iba kundi si Apostle Paul. And Apostle Paul mentioned yung three simple flows nung sa chapter 6 kung paano dumating dun sa 18 to 20. So doon dito sa chapter 6, makikita natin yung nung tayo nagsimulang naging Kristiyano, I'm not sure kung aware tayong lahat that we are in a fight. We have a fight. At hindi ito yung klase ng physical fight, cultural fight, or yung katulad nung nangyayari ngayon sa Middle East. No? But it's a spiritual fight. Minensya sa Bible. And then, makikita rin natin, after nun, God provided an equipment. At alam niyo ba kung anong kasing equipment ng binanggit dito sa chapter 6? Kung sino makakasagot, magbibigay na 1,000 pesos si Pastor George. Ay, biro lang. Ako na magsasagot, baka mamaya singilin niyo pa at balikan ako ni Pastor George. Actually, it's the full armor of God. Tama na? Ay, alang tayo? Alang tayo, ha? And then, finally, he shows how to effectively engage dun sa fight. At paano yun? And it's through prayer. Okay? So again, going to the battle, no? I believe maraming Christian ngayon na that are not fully aware na nandun tayo sa labanan in a spiritual battle. And perhaps pwede rin nakalimutan lang. And meron din pagkakataon na oftentimes we reduce yung level o yung mga struggle dun sa surface level lang. Kumbaga parang sa sinihan, kapag ka tumingin sa problema, hindi ko alam hindi na ako nanonood ng sine eh. Wala kasi kami panood din ng sine ng asawa ko. Meron pa bang orchestra at saka balcony ngayon? Wala na. So parang yung sinasabi ko lang dito na kapag ka tumingin ka ng isang problema or struggle or spiritual battle sa buhay mo, nakatingin ka lang ng high level. Okay? Pero kapag nandun ka sa balcony, no, giving the illustration ng balcony, makikita mo talaga kung ano yung nangyayari sa battle. Ay, naiintindihan niya ka? Nag-gets yung point ko. So kumbaga sa atin, parang minsan nakikita natin yung mga struggle sa buhay natin. For example, yung mga family misunderstanding, church disagreement, personal failures or conflict, or financial under pressure, and also yung nangyayari ngayon sa Middle East between Israel, US, and Iran, yung global war. So pag tinignan natin siya parang, though hindi na, yes, and Bible does not deny
yung mga ganong klase ng issues, concerns, under human responsibilities and real life circumstance. But dito makikita natin, nandun tayo sa background, no? So makikita natin na Paul here gives a deeper insight, no? Kumbaga parang hindi lang dapat mas malalaman natin, no, na meron tayong something na behind doon sa mga nakikita natin, there's a spiritual battle, no, na hindi natin nakikita. And behind dun sa mga spiritual, mga conflict, there's a spiritual forces, no, seeking to deceive and seeking to instill fear sa lahat ng mga Kristiyano. So kaya doon sa verse 12, just here, gusto kong makita niyo rin to, no? It's okay, it's better na ma-remind tayo, no? For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So makikita natin dito, no, na merong organized opposition to God and His purposes. No? At makikita natin dito yung at alam naman natin kung sino yung tinutukoy dito. It's yung organized, structured opposition ay walang iba kundi si Satan. Tama? And then makikita natin na ito yung yung itong spiritual battle o yung attack ng mga opposition is rampant and also working inside the church. So, for example, no, ano yung klase ng atake na ginagawa na Satan sa loob ng church? No? Redefining holiness. Minsan, bawat Kristiyano para yung hindi lang sila, ma-convict, i-redefine na kanila yung kabanalan, no? Yung definition nito sa buhay nila. Ay, hindi, okay lang sa akin to. Ay, itong gatong klaseng kasalanan, nakikita ko na rin naman. Parang normal din naman sa mga nakikitang Christians. So, isa sa mga problema natin yan. Kapag ni-redefine natin, yung totoong meaning na sinasabi na kabanalan sa Bible. No? Kapag ni-lower natin yung standard natin, no? Pagdating sa holiness. At isa pa rito, no? Pwede rin gamitin din. Alam nyo, itong problema kay Satan, no? Up to the ministry, aabangan ka niya, no? Talagang pababagsakin ka pa rin ni Satan. No, naglilingkod ka na sa Panginoon, pero hanggang sa paglilingkod mo, hahanapan ka pa rin ni Satan ng ikababagsak mo. No? For example, parang, it's just an example, Kunwari, tayo naglilingkod sa Panginoon and you're expecting for recognition dun sa church. Yung kumbaga naglilingkod ka sa Panginoon pero gusto mo marinig na hindi napansin yung ginawa ko dito sa church. Ang dami na pero parang never akong pinasalamatan ni Pastor George. Never ako na-mention ng mga deacons doon sa mga effort ko. Yan. Yan magiging problema kapag hindi natin nakita yung hindi tayo nakita kung sino talaga yung totoong kalaban natin dito. And it's again, ito yung sa Satan. So, doon sa second flow na sinabi ko yung second item, God does not leave us defenseless. Okay? And He does not tell us na you fight for your own, in your own wisdom and strength. No? God provide an equipment which is yung full armor of God. So ano ba yung ginagawa ng full armor of God sa atin? So this armor helps the Christian believers to be faithful, resist deception, endure temptation, persevering in truth, and then continue to trust in Christ. So yun yung wag kayo mag-isip na masyadong nung naging Christian kayo, narinig yung armor of God. Wala pang ini-endorse sa akin si Pastor George na armor na so walang ganon, no? Baka may mga bagong Kristiyano rito na nabasa na yan sa Bible. Actually, hindi yan. Actually, yan yung spiritual resources na binigay sa atin ng Panginoon to
to maintain yung to stand firm in the midst of opposition. Ay, malinaw po tayo? Malinaw? Yan yung armor of God. And then, last yung sinabi naman is how it will be if effectively engaged dun sa dun sa laban. So dun sa verse 18 to 20 na nabinasa natin kanina, sabi doon, we can draw pala 5 points here. Sabi dito, hindi ko na ipapopost. So number 1 is pray in the Spirit. Okay, so to pray in the Spirit means to pray under the guidance, influence, and alignment of the Holy Spirit. So yung mga panalangin natin is not mechanical, hindi self-centered. No? Kung kayo ay nako-confuse, anong klaseng prayer in the Spirit? No, kung kayo ay mga Kristiyano rito, what kayo ng prayer meeting? Doon makikita nyo anong klase ng pananalangin ng mga ginagawa doon. So maraming matured Christians doon. Actually, to be honest, natututo ako saan? Sa prayer meeting. Minsan may nagpe-pray ng mga kapatiran, sabi ko, wow, ang babaw ng panalangin ko. Yung panalangin ng kapatid na yun, parang na-touch ako. No? Kaya sa akin, pataas nga ng mga kamay ng mga Kristiyano talaga dito. Pataas. Hindi lang. Hindi sa akin lang siguro dapat makita talaga sa atin, no? Na binibigay, not only this yung sa Sunday. Ay, pwede ko na mamiss yung Friday ni Pastor George. Meron naman Sunday, monthly. Baka pwede na yon. So wag naman sana, no? Tandaan nyo, tinitingnan ng Panginoon yung mga puso natin. Especially dito sa sa ministry na to. And then, pray at all times and on every occasion. So alam natin ng mga spiritual battles na dumarating sa buhay natin, it's not like na merong office hours. Okay? So sinasabi lang dito na dapat ma-maintain natin yung consistent na panalangin. Parang raw yan parang gumamit siya ng yung parang bang ubo. Yung doon siya galing yung frequency ng prayer dito. Hindi ka nire-require na 24/7. Pero sinasabi lang dito, dapat yung presence ng Panginoon laging nasa iyo. Hindi siya yung last resort. Nung nagkaroon ka ng problema, parang lagi mong, magaling ka. Ito gagawin ko. Naglista ka. Hindi naging successful lahat ng mga pinaglista mong mga action items sa buhay mo or sa problema mo. At ito na yung huli, prayer. In short, ang naging huling last resort mo is prayer. At hindi yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon natin, kung tayo talaga totoong manampalataya, uunahin natin siya. And then next, stay alert and be persistent. Alam niyo yung problema ng nakita ko sa parang nakita ko to ata sa asawa ko. Ay, hindi pala. Nung Friday, medyo nagkaroon kami ng mabigat na meeting. Katulad nakita ko ata to kay Manny kanina. Grabe, ang bigat ng hinahanap na trabaho sa amin. Talagang meron kang regular task and then papasok yung mga pinapasingit ng mga talagang mga mabibigat. So parang paano namin siya magagawa? Tinanong namin din yung yung pinaka-boss. Kung meron pa kami gagawin kasi feeling namin we are already high-performing organization. Parang ganun yung dating. No? Alam mo sabi, we need to raise the bar. Habing ganun. So parang nag-gets na namin kagad. Kaso ang problema natin tayo bilang mananampalataya, minsan complacent tayo no? Kapag alam natin walang issue, hindi ka na mananalangin. Tama ba? Minsan may mga pagsubok ka na dumating sa buhay mo, parang kinalimutan mo. For example, meron kang darling sin sa buhay mo. And then, past year o last year, natuwa ka dahil, hindi na nangyari sa iyo to. Itong mga kasalanan na to. And you are thankful, no? Pero dumating yung time na parang kinalimutan mo na siya. Ano sinasabi ko na dito? Huwag tayong magpakampante na doon sa mga panalangin natin. Ay, yung mga pinalimutan nating ipanalangin, hindi na mangyayari sa atin. No?
Or example, meron din kayong mga gusto kong panalangin na tagal nang hindi sinasagot ng Panginoon. But, of course, meron siyang, meron siya talagang better answer for that, no? Pero sa atin dito, wag tayong sinasabi lang dito, wag tayong susuko sa panalangin. Kahit hindi pa natin nakikita yung answer or yung result, yung outcome. And then, number 4, ito yung wag din natin kakalimutan, no? Pray for all believers everywhere. May tanong ako sa inyo rito, challenge lang. Sino matin na prayer meeting? Sige nga, isang lang, sino matin na prayer meeting dito every, challenge lang. Sino matin dito again, baka biktima raw kayo situation, hindi kayo nakaka-attend, okay lang yun, no? Ito lang sa akin. Kailan kayo, nung nag-post, I think Robert do the editing, no? Nung sa screen, no? Sa screen. Ilan sa atin dito na parang kahit papaano nag-capture ng photo, na idalhin pa rin sa panalangin nyo, yung daily prayers nyo, no? Ako sabihin ko siya, minsan guilty ako. Pero minsan, kapag dito na nagre-remind si Pastor George, bigla akong nare-recall, bakit nahinto yung panalangin din sa kapatiran na yon? Continuous pa rin yung battle niya or struggle niya sa buhay. So again, dito, just a reminder na kung alam natin, actually, hindi naman laging dapat may struggle. No? Kaya nga minsan ginawa kong habit. Hindi ko alam kung mali ba. Pero minsan ganun lang ginawa ko. Minsan pa, while I'm driving, going to work, minsan yun na lang ginagawa ko eh. Dati minsan nakikinig pa ako. Pero minsan ang ginagawa ko, hindi ito pagtataas sa akin Ba't gumawa lang ako ng paraan? Paano magiging habit yung prayer sa akin? At yun yung dinikit ko na pag nag-drive ako. Doon ko na sinisimulan. Yung paraan ko, pero meron kayong ways. You have a knowledge na para, syempre, no? Minsan, debiri lang. Hindi naman kailangan nakapikit. But yun yung paraan. Sabi ko, kasi minsan nililista ko ano ba yung kulang ko? Yan. Minsan may mga ganun ako sa buhay. Minsan nililista ko yan. Sa trabaho, sa family, sa church. Saan ba bang area ako nagkukulang? Alam niyo saan tayo laging bagsak? To be honest, dito. Prayer. No? Kasi laging ito yung kinakatamaran natin. No? Hindi ko alam kung maging honest din kayo, nakatulad ko. No? Pero kung okay yan, maintain nyo lang. Pero again, dapat tayong lumago. And then last, pray for boldness in ministry. So nakita natin kung sino yung nag-request nito. It's Apostle Paul. At then, checking yung credentials ni Paul, no? Mabigat na Kristiyano to. Pero siya pa rin yung nagre-request ng panalangin. Ano lang sinasabi dito? Ganon din yung kailangang panalangin natin sa isa't isa, especially sa mga leaders. Sa atin, kay Pastor George. Sa aming mga deacons. At kung sino man mga leaders na kinukonsider niyo dito sa church, na ma-maintain namin yung boldness, yung pagmamahal namin, no? Sa ministry. Yung dumating man sa amin yung spiritual fatigue, magpapatuloy kami. So, sumingit man yung mga bagay na makamundo sa, yung mga earthly task namin dito is ma-maintain namin na naglilingkod kami mga deacons and elders dito sa church. At ganoon din sa mga ibang churches kung may kakilala kayo. No? Again, yun lang po yung short devotion ko. Isa lang sinasabi dito tayo dapat lumago sa panalangin. Yun lang po. Salamat.